syempre, isang special guest natin, isang alamat na, no? Alamat dito sa Toronto kasi yung isang restaurant na sinimulan nila is talagang dinumog ng mga Canadians, Filipino at kung sino-sino pa. Nandito po si Gerald. Welcome. Magandang tanghali, gabi, umaga sa inyo lahat. Alamat talaga. Alamat. Ang tanda ko naman, men. Hindi, congratulations nga pala. 8 years nakita ko. 8 years na yung tinuno. No? Yes, 8 years siya kapon. Wow. At saka nakakatuwa, no? Alam mo, ang tagal na natin dito sa Toronto. Na dumaan na yung pandemya and before that. And bilang natin yung mga establishment, lalo na yung mga restaurant at ibang business na talagang nagtathrive. Diba? Bihira yun. Maski Kumbaga bilang lang talaga. bilang. Yung akala natin na napakalakas na, di ba? Sa Butters and Wilson, di ba? Kung like, di ba? Parang yun na eh. Kala mo yun na, di ba? Kala mo abutan ng anak mo. Wala. Mas tumaas yung renta. Di ba? So, ika nga matira matibay. Matira matibay. Pero andito yung mga, yung tinuno, like especially, ang, gusto ko kasi is, kahit pupuntahan mo yung spot nyo sa downtown, talagang makikita mo, hindi lang Pinoy eh. Di ba? I think yun yung strength na talagang ito yung isa sa mga restaurant dito na nakapag, ano yun, tawag doon? Invite or reach out. elevate. Breakthrough sa... Yun, na breakthrough na. Elevate. Mainstream na Itanong ko crowd. yung pangalan Tinuno, nako sa Ilocano ba yun? Yes. Tinuno, yes. Ilocano ba? Yes. Ano ibig sabihin? Actually? Yun. Tinuno sa Ilocano. Tagalog. Tagalog ba? Hindi. Ilocano yung tinuno. Pero translate sa Tagalog, inihaw. Okay. Sa English, anyhow. Yung Pamilyar eh. yung ba sa barbecue ba yung Tinutusok. Tinutusok yun, di ba? Yung Hindi, barbecue yun eh. Yung inihaw kasi it's yung grill, to grill. Pero Yun parehas kayo Ilocano. Ilocano kay hindi na sa Ilocano word yun or hindi ako sure kung Tagalog or Ilocano sure. Sa mga Ilocano, ikaw yung bacon. Siya yung hindi sure na Ilocano. Hindi, alam ko lang. I think Ilocano yung Tinuno yung sabi ko kanina. Ilocano ay. Nagsimula lang yan sa sa Biro. Sa yung itong tinuno. Yung tinuno, yung pangalan na tinuno. Nung sinimulan namin yan, parang tayo kaya tayo ng restaurant na. Yung kaiiba naman, yung Ilocano naman. Kasi sa Tagalog may inihaw or ihaw-ihaw, di ba? Lahat na parang Tapos, ginamit na rin lahat. may sinugba or inasal, di ba? Oo nga, no? Sa community, walang Ilocano. Sabi naman, tinuno, inihaw. So dapat nakapokus lang kami sa barbecue talaga. Pag-iihaw talaga yung focus namin nun. Tsaka ang talagang breakthrough din is yung boodle. No? Yes. Hindi naman namin din in-expect yun eh. It just, nangyari lang yun organically. Tapos nagkon na lang kami. Baga, nag-focus na lang kami doon. Nakita namin na, may potential to. Ito na yun. That's it. All in. Oo nga. And then, sa tingin mo, nakatulong ba yung social media dyan? Kasi ito na yung time na yung mga Instagram eh. Hindi sa tingin ko. Yun talaga yung nag-push. Yun talaga eh, oo. Yes. Kasi like dito sa Toronto, pag yung na-feature ka sa Vlog TO, like dati, especially sa mga restaurant, ngayon, parang lahat na na-feature eh. Pero I think yung Tinuno, isa sa mga unang na-feature We were actually the first one na na-feature na Filipino restaurant sa Vlog TO. Vlog TO. We, siguro, di ko alam kung alam nyo, pero na-feature din tayo sa Chinese magazine, yung Ming Pao nila. Na-feature din tayo sa Korean magazine. And na-feature tayo dun sa sang food magazine na ang pangalan is Foodism. So talagang lahat. Yeah. And sa kwan din, sa that time, sa Now Magazine. Now Magazine. Nasama rin tayo dun sa Now Magazine. And at some point, I think 2017, nag-reach out ng BuzzFeed. Yun, talagang... So sila mismo lumalapit? Sila lumalapit. Sila yung lumalapit. Tapos yung production ng fast feed, that was paid by American Express. So they had a production crew that came in and
Tapos lumabas sa mga... Yeah, sila na Social rin ang media Umabot nila. yun ng umabot yun ng over 3 million views. Wow. Okay yan. So, kumbaga, naswertehan talaga namin and we're grateful na yun yung nangyari. So, pagkatapos ng anong pangalan ito? Vlog TO, may mga sumusunod. Tapos may mga sumusunod. Kasi And then, na-pick up nung na medyo nagpuan ng konti, nag-pick up ulit yung BuzzFeed, nag-skyrocket ulit. Then, pandemic happened. Pandemic. Oo nga, pandemic na yun. Pero doon ka ba lumaki sa area na yun? Kasi talagang Filipino area yun eh. Jamestown eh. Tumambay ako doon. Marami akong mga tropa doon sa Jamestown. Yung street na yun, tambayan namin. Howard. Howard. Yung Howard. Yeah. Howard Yung Street. Glen Street. Kasi paglabas mo ng Sherborne, dan ka doon. Tambay ka doon. Tapos yung mga tropa ko nasa 700, 730, 240, 260. So, Dami nun eh. Daming building eh. daming building. Tapos iakitin mo yun. Tapos tambay kami doon sa may basketballan doon. Oo. Hindi, kumbaga ibang community rin talaga yung Jamestown eh. Kasi ang dami mo ng building. Tapos ngayon, kasi dati mas Filipino siya eh. Yes, tama. Di ba ngayon parang ang dami na multicultural na Yes, talaga. yes. Siguro dahil din sa renta. Doon yung bagsakan bago naging Wilson and Butters. Right. So yung una, according sa mga nauna sa atin ang naunang bagsakan ng mga Pilipinos, Jameson. Jamestown sa may King and Dufferin. So yun yung mga una. And then after ng Jameson, lipat sila sa downtown, Jamestown. Jamestown. Tapos ng Jamestown, lipat sila sa Thorncliffe Park. Ngayon mga Muslim na yun nandun sa Nandun. Thorncliffe. Tapos then itong bago ngayon dito sa may Butters and Wilson. Hindi, yung Butters and Wilson. Matagal na rin eh. Matagal na rin. Matagal na rin. Kasi ako Butters and Wilson ako. Like kung Neptune. Tayo, ako talagang Neptune. Butters and Lawrence. Neptune, Wasdale. Wasdale, doon rin ako nung sa Ang lumaki. nangyari naman kasi, yung mga caregivers na mga yung mga healthcare na nagtatrabaho sa mga bakeries na nakatira sa area. Kadamihan kasi Jewish community Jewish, yan. Diba? So, So they go hand in hand, right? Where the Jewish are, that's where the Filipinos are. Oo nga eh. So, lagi... Alipin ba tayo ng mga kind of. Lagi natin sila sinasalo. Kind of. Tayo bumubuhat sa kanila. Ganon. Di naman, may tiwala lang sila sa atin talaga. Ganun pala yun. Pinagkakatiwalaan lang talaga tayo. Bakit yung iba hindi, no? Itanong mo yun sa kanila. Mabait daw tayo kasi. Kumbaga Saka isa sila tayo, chosen. isa tayo sa mga tumanggap sa kanila bilang refugee sila sa bansang Pilipinas. Yan. Tanda mo yun. Tama. So, malaki yung pananaw na, yung papasalamat nila sa atin. World War II nga yun. Diba? Ngayon naman, sa area ngayon, amoy barbecue na sila. Yes. puro pork barbecue ba? Iba na, amoy mo doon eh. Kasi iba usok, no? Like, pag labas mo pangalan sa bus, maamoy mo na yung usok. Eh, di syempre, lalo yung mga bahay na nandun. Tanong ko, sa downtown pa, madami rin. Kasi ako, wala na ako sa, tagal ko na hindi kaya nakapunta sa downtown. Madami bang establishment doon? Na Pilipino? Yung mga ganun na. Hindi, bilang. Kasi I guess yung advantage mo nga doon sa kanila versus yung sa Wilson and Butters, magkakatabi lahat sila doon eh. Well, it was hard. Kasi talagang dadayuhin ka ng mga tao eh. So that was one of the challenge. Nandun ka, di ba? Pag may parking, hirap ang parking doon sa Meron mag-parking downtown. doon. Pero nung nagbukas kami, sinuportan talaga kami ng Filipino community sa Jamestown. Sa Jamestown. Ang kwang kasi namin noon, sabi namin, pag magbubukas tayo dito, kailangan ang iluto natin yung hindi nila, yung goal was to make sure that yung mga nakatira dito, wag na sila magluto dahil yung mga hindi pwedeng lutuin doon sa loob ng bahay, lulutuin natin dito. Tapos yung presyo dapat sakto lang para hindi na nila maisip magluto. So yun yung nangyari, yung mga papasok sa trabaho, bibili na ng baon. Kailangan alamin mo yung mga kadamihan tao doon. Ilocano ba sila? Tagalog, Bisaya? Hindi kasi kinikater mo ba lahat mga? Yeah, luto ka ng tuyo. Hindi mo lulutuin sa bahay mo, di ba? Di ba? Amoy. Pati yung mga barbecue nga, yung talagang iniihaw mo, hindi mo magagawa kasi puro apartment yun. So, hindi bawal. Imagine mo, magluto ka ng tuyo doon sa apartment, kick out. Pero I think maraming gumagawa na rin doon. Binagoongan. Mga dyan. Yung paborito ko yun. Ako. Tapos magluto ka ng pinapaya, tignan mo. Papaitan. Yun.
Pero yeah, kayo nga yung unang naging, kumbaga nag-breakthrough sa mainstream. No, hindi kami yung una. Sino to yung correct you that. Lamesa? Prestige. Yeah. Lamesa. La Mesa was the first one. Pampanggen niya. In Lamesa dati, sa may Queen. Ngayon Yes. wala na rin sila eh. I think lumipat sila na St. Clair. Tapos Scarborough. Yeah. Tapos ngayon, ewan ko kung nag-exist pa rin sila. Nag-Scarborough bang La Mesa? Ang alam ko hindi. Hindi, Pero I I don't think know. Ngayon yata, nasa Scarborough. Lumipat sila. Nasa Scarborough na. Hindi na, like wala na sila sa may Vaughan banda. Sa may St. Clair. Kasi yun yung huli naming feature sa kanila. Nandun pa. Pero yeah, wala na nga. Ang ano naman, iba rin kasi yun eh. Parang may pagka-bar type tsaka fine Well, dining. nag-fusion sila. Oo. Right? So, pero still, yung pagkain, Pilipino, Pilipino. right? Oo. Ang kwan pa rin nila. Pero sila yung una talaga. Yung sa downtown. Na alam ko So sila rin yung parang napaisip ako na that's fucking great, man. I want to do the same thing. I wanna do that. You know, that's awesome na nagawa nila yon, di ba? Kasi lahat naman ng mga tao, you wanna break through something. And here are these guys, they were able to do it. So, ikaw naman, nagsisimula ka, ano kaya nila gagawa yun pa? So, na-motivate ako. Yun. Anong year to? Anong year yung Nagbakasyon tinuna, 2015. 2015? Pero ito na ba yung pangarap mo talaga dati? Like na maging restaurant tour? Or like... Bro, I have no idea what the hell I'm doing. basta ang alam ko, Doon ka magaling I want to make money. I want to make sure that my family is able to, I'm able to provide for them. Yun lang yung alam ko. So wherever it takes me, hindi ko alam. Like, bakit namin nabuksan yung restaurant? That was a blessing. So, there are things na nangyayari lang. So you just have to take that opportunity and try it. Pero paano ngayong pandemic, tapos na pandemic, tapos ito nga yung inflation, parang Hirap, bro. paano Hirap. mo ibabalanse na Ano? paano? Tumaas na ang renta nyo. Tanong mo sa accountant ko. Hindi, parang yung mga tao, di ba dati sabi mo, gusto mo na instead na wag na kayo magluto. Kasi parang economically, hindi naman ganun yung difference. Kasi Well, kayo, mas nyo ginagawa. Ngayon, ang hirap mag-spend ng, Well, alam mo yun, that time, pwede. Yun Kasi nga. ngayon, everything's going up. Pero yung price mo, it's not catching up to the cost. So, it's not making any sense. Really, it's not making any sense. Pero nandiyan ka na eh. So, as long as you can hold on to it, try to hold on to it for as long as you can. Kasi there's always, I believe, that there's always light at the end of the tunnel. Patagalan lang talaga. You just got caught up. Di ba? Every after storm naman, there's always sunshine. So, Nagsaserve ba kayo ng alcohol doon? hindi. Hindi. Baka yun. Di ba, I think mahirap na ano pa yun? Hindi na namin kayang gawin dodoble yun. yung oras. Kasi niya yung eh. once you serve alcohol, tatagal yung tao. So, kailangan mo increase ngayon yung presyo ng pagkain mo. Dodoble mo. Pabanda ka na rin. Wala, hindi namin kaya. Doon maliit yung pwesto. Pero yung sa meron na rin kayo sa Batters, di ba? Yung Yes, dating yes. Bagnet Brothers. Yes. And kumusta naman yun? Okay naman yung sa Okay Batters? naman. Naging blessing din yun. Kasi Sila? nung pandemic, di ba, open, close. Social distancing, 6 feet apart. You can only sit 50% ng capacity. Sa yung capacity namin, 50, 25. Lit pa, dikit-dikit. Hindi pwede. 10. Tapos, kailangan mo isulat lahat ng mga pangalan ng mga tao, phone number and all that. And then, maglalagay ka ng mga barriers. Kaya, that time, nag-focus na lang kami ng takeout. And then, yun, nabigyan kami ng chance na kunin yung Bagnet Brothers. Kinuha namin that time kasi may parkingan sila eh. So yung parkingan, kinonvert namin na patio kasi you were allowed at that time. So yung mga tao, sige, doon kayo sa Batters pumunta. It worked out. Kasi sa Batters din, daming competition. Like, depende kasi sa pwesto mo rin din. Yun yung rinig ko dati. Halimbawa, din kaya swerte talaga yung pinaka-closest sa intersection.
Kasi basta palayo ka ng palayo, may other option ka na. Di ba? Parang ang hirap kung halimbawa nandun ka sa may, unless iba yung i-offer mo, di ba? Well, kaya nga kami, nag-focus kami dun. Kasi everybody else is serving the same thing. So you have to be unique and different from everybody else. Hirap lang talaga. Kasi hindi mo alam kung papatok o hindi. Buti naman pumatok. Kasi Buti nga naman. And that's because of the social media rin. Na-curious yung mga tao. Nagsimula lang kami sa one. Nagano ba kayo ng Paisa-isa? Uber or During Uber pandemic, Eats? lahat kami. Lahat kami nag-Uber. Kahit na wala kang kita, you have to do it. sa Uber kasi parang Grabe. 30% ang kukunin. Shit, ano mo yun? Imagine mo yun. Wala. Yung kita mo eh. Wala. Kumbaga kung ka lang, you're working for them. And then kung meron man papasok, bonus mo. Kaysa naman masahin yung inventory mo. Diba? Mas maganda na lang may pumasok na konti. Tapos, hirap naman na pakawalan mo yung mga ibang trabahador mo. So, you're trying to keep the business so that you could provide work. Ngayon, paano mo malalaman? Ano ba papayo mo para kung kailan dapat tawaging quits na yung business or hindi pa? Kasi ang daming, di ba, yung mga nagle-let go na baka kung nag-intay pa ba sila, tamang decision ba yun? Baka Wala. discarding. Depende sa kahaba ng budget mo. PC, no? There's nothing wrong. Kung hindi mo talaga kaya, ba't may pagpipilitan, di ba? I mean, ako naman, Hindi, pag ibig sabihin mo bang hindi kaya, yung hindi ba option yung mangutang? sure. Pero gusto mo bang mabaong ka lagi? Ayun ang ano. 40%. May kakilala kami, 40%. Anak ng kamote. Sino yung potangan ko? Pero dito, nagigil sa akin talaga. Kita mo, di ba? Bayad in 1 year. Pero nabayaran na. Kumbaga talagang... Sino yun, bro? Ang papatangan ko potang. Pero Kilala ginamit na, yung nag-welding, ginamit yung para mag-umpisa. Para mag-umpisa nga. Para mag-umpisa. Hindi yung... And talagang alam, hindi, or ramdam niya na pag isinimulan ko to, kaya ko to. Ganun yung... Pero yun nga, paano ka magkakaroon ng mahabang PC? Kung nandun ka nakabaon sa business mo halimbawa, Wait. na making ends meet. Kami, okay? We started sa utang. I think that's normal sa negosyo. Ganun din. Diba? Pero nung sinimulan ko yan, kailangan buo yung loob mo. Walang second option. All in. All in. Utang Kasi sa bangko make or it sa work, or... ano, panong utang? Utang sa lahat, men. Utang sa lahat, utang. Diba? Pakituro ko. Hindi, pakilala kita sa 40%. Sa akin yung 10%. Bro, basta ikaw yung signatory. So, okay na yung 20%. Bigyan mo sa... Hindi, sa bangko, line of credit. Pwede ka naman, may bahay naman, so pwede ka namang second mortgage niyan. Lapit ka sa mga kamag-anak mo. Pwedeng, utangan yan. So, ayun. Simula kami utang. Kasi yung construction ng Tinuno was 15 months, man. 15 months? 15 months. Kasi kailangan i-convert. Correct. Pero before nun, may hilig ka na talaga sa kitchen o restaurant? Nag-aral ako. Okay. Nag-aral ako. Lahat ng batang lumaki sa probinsya, marunong. Okay? Taga-katay ka ng manok. Ako lang hindi. Taga-tadtad ka ng, I don't know, something, sibuyas. Lagi ka nauutusan di ba? Tama. Yung tiyuhin ko doon sa Pilipinas noon, sila yung nagsusupply ng lechong kawali sa palengke. Tapos nag-cater din sila. So kung minsan napapasama ka para lang nauutusan, bumuha ng ganda, magbalat ka ng sibuyas, magtadtad ka ng diba? Yung ito, bibigyan nito, itong rekado niyan, ito balatan mo yan. Ikaw magkatay ng kambing, ikaw magkatay ng baboy, sige. Diba? So from there, siguro nahiligan. Tapos sa bahay, luto-luto. Tapos siyempre dumating tayo dito as immigrant. Mga magulang natin, they're busy. Hindi naman pwedeng cup noodles lagi kakainin natin, di ba? Ano bang time ka nung dumating dito? 88. 88. 88 ako dumating dito. So dito ka na talaga high school nung dumating Dito na ka? ako nag-high school, yes. Nag-elementary pa ako ng 2 taon. Yun pala. So talagang halos parang, kasi kami 96.
Pero pag lumaki ka nga sa high school, like alam mo yung... Dito ako nag-elementary, wala nga ako, hindi nga ako marunong mag-ano ng sibuyas. Hindi kasi elementary. Hindi, I mean, nakikita ko yung mga, mga tatay ko, mga pamangkin ko, talaga nagluluto. Kasi ganun rin yung parang business Like sa tabi-tabi lang din. Yep. Gagawa sila ng, kainan. Yung mga ganun. Nakikita ko sila, nagkakatay ng kambing, baboy, lahat-lahat yan. Pero unfortunately, hindi ako na kasi bata rin ako. So, excuses na. excuse. Hindi, yung mga ganun kasi, yung mga may kaya May mga yaya, Ay, mga kanya. oo. Yung mga yan, di ba? Wala akong yaya. Kwento yun. Wala akong yaya. Ganun yung mga yun. Mayroon yung tagaluto, di ba? May kusinera, di ba? Manang. Si Spoiled. Hindi, ako rin kami naman ganun din. Hindi rin naman kami natuto na Nagdito na ako natuto sa Hindi, tama ka nga kasi nga, in difference dito is wala kang kasamang parents or busy rin talaga yung parents mo. Right, kasi double job, kailangan nila magbayad and all that. May tindahan na kami nung dumating ako dito. So, lagi sila nandun sa tindahan nung araw. Nandun ka sa bahay mag-isa, tumutulog. Siyempre, gutom ka nung luluto mo dyan. Simula ka mo sa, sardinas at sibuyas, kamatis, di ba? Gisa-gisa. Gisa-gisa. Pwede pa lalagyan ng miswa to para dumami. Di ba yun yung mga pulutan nila sa Pilipinas para dumami na ito. Lagi ba? Ganun. And then, aral ako. And then, ngayong established na tinuno, no? And paano ka nakahanap ng team na nagwo-work na maski wala ka doon? Like, Overtime. set na. Overtime. Paano overtime? Yung mga tao nagsimula sa'yo. So yung trust is built over time. Hindi mo pwedeng iwanan yung sa nakip mo na negosyo. talaga yung Hindi mo pwedeng iwanan yung sa negosyo na wala kang pinagkakatiwalaan. And anything else, right? Hindi mo pwedeng ipagkatiwala yung mga anak mo kung sino-sino lang. Kailangan may tiwala ka talaga. And as an owner, hindi ka na parang natatakot na baka may iba namang, kasi may narinig ako, di ba, yung cook neto, kinuha nitong isang restaurant kasi mas maganda yung rate. No, walang sa akin naman, walang issue. Kasi kung yun ang ikakabuti nila, sundin nila. Yan din naman yung sinasabi ko. If do what benefits for you. No. Not don't worry about me. I'll be okay. But do what will benefit for you. Kasi kung hindi ko kayang ibigay yung may bibigay dun sa kabila, bakit kita i-hold? Future mo yan di ba? I can't hold you. I can teach you, I can share, but it's unfair for you na pigilan kita o sasama yung loob ko. Mas okay na lumago ka, di ba? And then, kuya, okay na. Sosyo tayo. Ang saya, di ba? Wala, hindi. Kinabukasan, babasagin na lang yung Diba? kabila. Kasi yun open ako sa kanila. Ganon din yung turo sa akin ng boss ko dati. Nandito ka para matuto ka. Mag-aral ka. Pag-aralan mo lahat. Di ba? Then pagka okay ka na, somebody offers you a better job, go take it. So ganon lang din yung na-apply ko. Okay. And yun nga, fast forward, ako komportable ka na sa business success. Paano naman na-segue yan sa pagdating sa production? Kasi usually yung chain ng di ba ng mga sa mga entrepreneur baka ganto and then lilipat sa real estate and then yung iba sa mga gantong investment. Hindi kami lumilipat, nagdadagdag. Okay. So we don't stop. We just keep growing. Pero bakit yun na napili mo? Na ano yung moment na, you know what? Parang gusto ko to Na-curious ako. Na kung paano nag-ooperate, o paano kumikita yung mga tao. Saan ka na-curious? Anong ano yan? Anong tour yan? O anong concert yung parang nag-ignite ng sa'yo? Interest? Kasi dati, lang ako parang sumasama ako, nagda-drive, sinasama ko yung mga tumatawag yung mga producer. So, tulong naman niya kasi wala naman akong ginagawa that time, right? I had enough people. I trusted them na nandun na sila sa restaurant. O ako naman, sinasama-sama ako sa mga concerts. Right? Kasi yung naghahanap ng catering din, di ba? Parang ang ganun. Minsan pupunta yung mga artist dun sa amin, kwento-kwentuhan. Hindi ko naman tinatanong kung ano yung mechanics ng mga, kung anong, kasi nakafocus lang ako sa restaurant. Honestly, I didn't plan for it. I got curious. And because I got curious,
Uusap kami ni Yana. Si Yana is one of my advisor. Right? So, that's been her livelihood sa Pilipinas for a while. So, kwentuhan, paano to? Ano yung mechanics nito? Anong pwedeng gawin dito? Paano kumikita? Ako sabi ko, sige, try natin. Ayun. Then I'm like, I think we can do better. I think we could do better. I think we can change the game. Ano yung sa pag sinabi mo change the game, ano yung kasi business savvy ka na no, whether concert yan or pagkain or kung ano man yan, alam mo ano yung nakita mo na parang kayo, di ba, dito, you look at what's missing in the industry and you try to figure out what that is. You try to make it better. You try, parang sa restaurant din, you try to make the experience better sa mga pumupunta para kumain. You want them to remember your food. So, ganun lang din sa concert. Kung ano yung ginagawa namin dun sa restaurant, apply mo lang din yun na sa restaurant kasi kung yung pagkain na isa-serve mo, ayaw mong kainin, huwag mo i-serve. So kung magpapa-concert ka, ayaw mong panoorin, huwag ka magpa-show, di ba? so ganun ba? So parang, okay, so boring naman ito. Diba? Pareho lang naman artista mo. No, I mean, an artist is an artist. The artist is the product, di ba? The artist is the product. So how you present the product, parang plating lang din yan sa restaurant, di ba? Hindi mo mababago yung karne. Yung AAA cut, AAA cut all across. No matter kung saan mabalagay yan. How you plate it and how you showcase it, yun yung mapapawaw yung mga tao. So parang yung sa amin, kamayan. We present the kamayan different than other people. So siguro yung sa amin yun yung nag-click. So yun lang din yun. Like, titignan mo lang din, okay, paano natin magagawa to? Kasi yung may ibang concert na pinupuntahan namin doon, hindi ako nanonood eh. Hindi ko pinapanood yung concert eh. Pinapanood ko yung reaction ng mga tao. May natutulog, nasa concert ka, tutulog amin. Parang, tapos may nanonood ng basketball nandun sa concert. Di ba? Like, hawak-hawak nila yung telepono nila. Tapos, nasa Facebook. Oh. Kasi dito, pag pumunta ka ng, say, Bon Jovi concert, hawak mo ba yung telepono mo? Di ba? Hindi. Pumunta ka ng Beyonce concert, manunood ka ba ng YouTube? pero hindi ba? Depende rin yun sa artist. Like, halimbawa, parokya. Siguro talagang, alam mo yun. Pero ibabagay mo yung mga, there's a lot of things, right? Yung venue, babagay mo. Yung production, babagay mo. Hindi, kasi dito parokya, dadali mo sa Global Kingdom. Tatawanan tayo ni tatawanan tayo ni Anjo niya. Bro, Seating arrangement. Di ba? Di ba? So, yung rack-rackan na ganyan and then seating arrangement, makikita mo yung nakaupo yung mga tao. Marami nga rin kasi talagang, lalo kung concert goer ka. 'Di ba? Kasi iba yung concert goer sa fans ka lang ng ano. So pag concert goer ka, alam mo yung buong experience na dapat yung tunog. Tapos kumbaga yung access sa alcohol. Alam mo pag pumupunta ka sa mga concert, 'di ba may alcohol na gano'n. Yun yung gusto mong experience. Pag ako concert goer, kaya kumbaga yun yung gusto mong experience din na ma-experience ng fans. yes. So kaya And you always try to do what's right and what's best. If you're creating the brand, parang sa amin nun sa Tinuno, again, sa Tinuno, babalik na naman tayo doon. When we created the brand, kikita mo nga yung Tinuno, walang restaurant eh. Di ba? So, hindi naman nakalagay doon, Filipino restaurant. Alam mo na, pag sinabi mong Tinuno, anong makukuha mo doon? Hindi mo maiisip yung adobo. Hindi mo maiisip yung minudo. Anong unang sasabihin mo? Kamayan, di ba? So, I guess, no, not I guess. That's what also we're trying to replicate sa Tala is pag sinabing Tala concert, alam mo that you're paying for a concert and a show. So kung concert goer ka, katulad sa pag sinabing Tala, alam mo talaga magiging concert yun. Bakit naman naging Tala? Anong reason doon? Yung kanta niya, no? Hindi, yun ba? Hindi. Sarah Geronimo. Sorry, mo. No. Artist, star, Tala. Yeah, you're catering to the artist. 'Di ba? Ang artista star, mga star, Tala. Yung ba yung meaning?
Yung star, tala. Akala ko yung tala na. Ano ba pinagkaiba ng tala at bituin? Hindi, Tagalog lang. Yeah, pero Between pareho-pareho. yata, hindi, Mas deep siguro. Spanish yun or Bituin? Oo. Bituin, walang ningning. baka Spanish, hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Tapos meron kami noon na yung restaurant na tala. Ayaw nga pala. So, sa may- during pandemic, Yan, nagbukas kami ng, di ba, nag-shutdown tayo. I think that was like March March 20 or something like that. So, opening namin Friday. Hindi kaya... Monday, walang jo. Lockdown. Oh, lockdown ka mo. pero dun nga, ano rin sumikat yung mga box na di ba? Yes. So, yung partner ko, Sasha, we started with that box. So, sabi namin, okay, well, we have to do something different. We just can't, paano natin ipapak yung kamayan ngayon? Di ba? Para sa mga lahat. That's different. Paano natin papakyan? Pizza box. Pizza box. So, we came up with the pizza box. Okay nga yun. So, yun yung naging marketing strategy. Yeah. So ano pala nangyari doon sa Tala na restaurant? Wala. Yung building? Yung building is now a condominium. Mga Ang ganda ng location niya. Nasa Nasa University in Dundas. It's right across AGO. Behind St. So may St. Patrick's Yeah, Station. St. Patrick Church. College, di ba? Tapos, kumbaga may subway doon pag akyat mo ng subway. May UFT. at saka may university doon. Yung university pa. yung art university doon. Tapos parang nasa dulo ka ng Chinatown. Yes, Alam mo yes, yan? yes. So pag konting lakad mo, so yung mga foodie ka na, andun na yun sa Chinatown. Tapos, Kensington Market nandun din. Hindi, tsaka yung, kalimutan ko yung street. Basta yung street niya dati, yung may Pilipinong restaurant na nasunog. Platito. Yun. Yes, Platito, sa malapit Baldwin. Baldwin. Yes. Sa Baldwin kasi pag foodie ka, andun yung spot. Baldwin. Dun lang yun lahat So, ayun yun din nakawawa naman yung Platito na yun. Like sayang yung time na yun. Like nasunugan. Maraming challenge ang restaurant. It's not easy. You have to be able to endure the long hours. Tapos hindi ka pwede magkasakit. May sakit ka, you gotta work. Kaya wala kang luto, wala kang benta. Wala kang pambayad ng renta. ngayong, ang dami nyo ng mga successful na napakalalaki mga concert, naranasan mo na. Meron ka bang iba pa ngayon ulit na gustong idagdag na... Hindi ko pa alam. Kung ma-curious siya, sabi. Yeah. Na naku-curious ka Curious. sa I wanna be like Roland, man. Roland pala. So, context lang. Si Roland, yung sineck out namin kanina, sinabi ni Gerald, si Roland, isa siyang hosto ang tawag sa Japan na nire-renta mismo ng mga, I guess, mga may pera para as companion. So, hindi mo kailangan makipag-talik or may suggestion ako. Pag mga concert nyo, pwede ba na mag-offer ka ng extra VIP? Kami, parang ganun lang din. Kaya si Roland. 40% sa'yo. Okay. Diba? Let's go. VVIP with Roland. Pakulay ka na ng buhok mo, pakaba ka na. Sorry. Diba? Kasi kung may market pala doon, dito baka maraming mga lola or mga wala kayong gusto ng kadeta. companion. Diba? Mga kosa na gustong Baka nga pwede yun, no? Diba? Sa mga i-advertise mo yung sarili mo, sagot mo yung ticket ko, pero as ka-date mo. Hey, that's cool. Again, 40% sa'yo. Kasi ikaw yung may pa-concert, diba? Try mo. Diba? May ka-date ba kayo? Ako, available ako. Ganon. Iseset ko lang yung mga boundary. Again, depende sa presyo yan. Pwedeng mawala. Yun yung sugar baby. Yun. Pero ito, sa concert lang. Sa concert lang, diba? Specific na concert. Diba? Ayusin ninyo. So, Try mo. Ay, ikaw, paki-add sa Ticketmaster. Ticket web. Sa Ticket web, simulan natin sa parokya. Try natin. Hindi, ganun nga ginagawa rin sa mga VIP kasi nag-aral ako one time. Course na business of music. Yun yung
tinake ko na course. Hindi, yung drummer ng, kalimutan ko tuloy yung banda. Basta, nagpa-VIP siya na talagang kasama siya. Kasama ka sa dinner ko tapos or sa tour bus. Ganon. So, yung experience na ganon, I think magandang i-explore yun eh. Na kung halimbawa VIP ka talaga. Ginawa namin yan sa sa SB19. Sa SB19. Nakita ko nga pati yung mga Dinner with the merch. dinner with the SB19. SB19 yan. Ginawa namin yan. So ganun, maganda yung sa mismo kasi yung iba, tour bus talaga. Tapos sasama ka sa tour. Yun yung I think fun experience ano na. tawag nila doon? Roadie? Yung tawag nila doon? Yung mga fans na sumasali Ano nga ba tawag? Kalimutan ko na. Groupie. Groupie. As groupie. Ayos. Pero ano pa yung gusto mong parang like nakita mo sa Filipino community na kailangan i-change? Like especially sa concert. Yung sabi niya kanina, nanula ako, hindi ko sinasagot yan. Yung sabi mo Global Kingdom. Yung sa akin lang, yung perspective ko lang. I think yun ang kulang eh. Walang Filipino na venue talaga. Right? So, Ayan. anong? So, wala. Sinasabi ko lang. Baka makakurious ako. Curious ka? Baka Diba? ma-curious Baka ka. makurious ka. Kasi I pro think yun yung Global Kingdom. Kakulangan. Diba? Maraming Pero meron na nga isa. marami nang nag-a-attempt. Mahirap I'm sure kasing there's already in talks. Marami na ring Kasi lahat mayroon sarili eh. funding kasi. Yeah. It's especially now. It's really expensive. Pati nga Yung real estate right now, it's crazy. Hindi Diba? ka naman So- kagaya ng restaurant, pwede ka magbukas ng araw-araw. Ay, bilhin mo na lang yung Diba? building or something. Pero nga, at 6% na, na rate, di ba? Parang hindi mo bibilin yun eh. Or, I think hindi enough. Ewan ko kasi kung ang concert, hindi naman yun every week. You can use it for Church. other purposes. Right? Hindi, actually meron na nga. May mga Filipinos nga rin na gumagawa. Pero church sila. Di ba? Kasi meron yung doon sa Brampton. Pero magka-concert ka, then makikita mo church puro napaliguran ka Well, naman. ganun naman yung ginagawa doon sa pavilion or Yeah, Pavilion is also a church. pati global Kingdom. church naman yun. Ginagamit nila. But that's under funding ng church. Wala lang talagang privately owned na yan. Yun ang kailangan natin. Kasi may Hindi, kakulangan. ang tanong nga dito kung yun bakit ba sa global, halimbawa, mga global ganon, it's pera. 'Di ba? Price. At minsan walang capacity yung magpo-produce halimbawa na kumuha ng doble, triple ng presyo noon kasi alam na ang economics ng ticket at saka attendance hindi talaga mag-work. So hindi naman siguro sa sinasadya na wala ganun lang eh. Tapos kung maghahanap ka ng lugar talaga na pang-concertan, whether yan ay Pilipino, irrelevant yan. Mas mahal yun. Bakit mas mahal yun? Gusto mo na mas concert, mas maraming mas maganda mga facility, 'di ba? So ang cost nun is I don't think magiging mas mababa o yun magiging sagot yun. Again, bottom line dito is yung cost. Well, ang point ko lang naman dun is that yung building mismo, like mayroon pang Korean cultural na nirerentahan. Kasi nga sometimes, cost. right? Kasi kung hindi sila dun, ang ibig sabihin nun, kung hindi sila dun magrerenta, baka doble ang babayaran nila Yung o triple. Ang point ko lang dun is that wala tayong sariling flagship na location. Sa Filipino community. Parang Filipino Cultural Center. Like, Na dapat yun na yung ginagamit palagi. I think that's a question for the community leaders. Walang I think community yung leader. mga, Wala. O yung mga bagong generation na tulad I think na yun sa na mga nga, nasa current, sa- wala. Sino ba atin. tumatayo ngayon? Nasa sa atin na. I think yung... Sino ba tumatayo ngayon na Filipino leader dito? Wala, ang definition ng Sino community nagkiklaim? center dito is yung pwede silang mag-ballroom doon, merong konting pag-meetingan nila sa mga financial, mga ganon-ganon. Yun ang Filipino community. Ang dami Filipino community just meron, di ba? Pero separate. Walang... Pero ganun ang mindset ng walang unity. Ganun ang Parang ganun. at saka hindi yung foresight kasi yun yung gusto nila eh. So nagawa nila kung ano yung gusto nila. Ang gusto lang nila is networking doon, magbentahan ng mga Sumayaw ng mga once insurance in a while. doon, sumayaw once in a while, mag-practice ng banda-banda doon na yung mga torotot. Yun ang foresight nila. Correct. So, yun kaya yung yun ang yun yung alam nila. Oo. So
yung generation natin. Yan. Oh, yeah. Okay, yung generation natin. Who's going to take charge? Ikaw na. Pare ko Hindi, eh. kumbaga sabay-sabay naman, may ginagawa lahat. Yun Pero naman ang nakita ko sa yun nga yung generation. one. It's yung generation. Sino na yung mga susunod na generation? Are Madami. we Ah, gonna step up? Oh. Right? So the only way to correct that naman talaga is we have to come together, sit down, talk, create a plan, and make it happen. pero yun ang sa akin sa opinion ko lang na I don't think kailangan pa nating mag get together. Ang sa tingin ko lang, meron lang halimbawa, isang visionary talaga. Nagawin, sundan nyo na lang ako. Like ganun na ang kailangan ng community na to. Kasi pag nag-get together pa to, lagi sila nag-aaway. Alam mo yun, laging may grupo. Pataasan ng Grupo, hihiwalay, gagawa ng something, tataas ng sa konti, pero na-divide mo naman yung pinag-away mo yung dalawang grupo ng ganun. So, parang nakikita ko lang sa community na to is somebody na, sundan nyo na lang ako. Or Ito hindi yung- sa sundan. I think just Or excel. gawa. Gumawa ka. Kasi iba-iba ng linya. Like tayo. Like, I mean, nasa TV tayo. Nasa sa content. So, wala na tayong resources na, alam mo yan, ito yung, na kanya-kanya ng, alam mo yan, Makipag-community. kumbaga, basta galingan ng lahat. Kakailanganin ng community na malulupit na mga restauranteur. Kailangan ng mga malulupit na mga concert producer, mga lupit na content creator, mga artist, mga manager, lahat yan. 'Di ba? So, yun ang bottom line diyan. Sa akin, iba. Ano? I think it's a matter of pride yung sa akin eh. Na? Sa tingin ko, sa Filipino community. For example, nakita natin sa Tinuno, tignan mo kung ilang social media na like for me, like ang laking respeto yan sa Filipino community. At saka, yung Tala Entertainment. Like, E-heads. E-heads. Like, come on, right? It's a matter of pride. Hindi ko sinasabi na kailangan may mga malalaking project. I think I still think na meron pa ring unity. Kasi ganun ang ibang nangyayari sa ibang ethnicity. Hindi, kasi nga, Right? anong nangyari, kaya walang unity, isa lang o dalawa lang ang nagsasucceed. Alam mo yun, sa mga ibang community dito, of course, marami mga talangka, marami mga toxic, pero madami ang nagsasucceed. Kaya nga, ikukumpara mo tayo sa Chinese community, South Asian community, ang layo natin, marami rin sila mga baho. Pero, oh my God, Pero ibang nakikita level mo sila. na yung success Marami nila. kasi, right? Marami. So kung tayo is sa 10 restaurant, may 2 lang na para o 3 na nag-survive in the last 20 years, 'di ba? Iba yun sa na yun is across mga sa business, entertainment industry, broadcast, lahat. 'Di ba? Yun ang kulang natin as a society, is yung dami ng mga ganong klaseng success story ng kagaya ng Tinuno, na pagdating sa mga production yung na kaya etong mag-handle ng mga pinakamalaki, record-breaking mga E-heads, SB90, mga ganyan. Kaya naman talaga natin. Siguro lang, ako, opinion ko lang. Kasi, pag nandun tayo sa Pilipinas kasi, racist tayo sa sarili nating kapwa Pilipino eh. Diba? So, that's become embedded sa sarili natin. Na, alam niyo naman siguro yun. Kayong sumama sa Ilocano, kayong sumama sa Bisaya, sa Pampangan, or whatever. So, yun yung bata ka pa, sinasabihan ka na ng ganun eh. So, yung mga kwento na, or sabi-sabi na hindi naman totoo. Eh, bakit nandito tayo sa Canada? Magkakasama tayo lahat. Mga tropa ko, Bicolano, taga Laguna, yung mga best friends ko, di ba, Bisaya, hindi naman sila Ilocano eh. Kumbaga, hindi pare-pareho. So dapat nandito na tayo sa ibang bansa. Kalimutan na natin yun. Magsama-sama na tayo lahat. Kalimutan mo na yung kung saan region ka man nanggaling. Hindi mo pwedeng sabihin, mas magaling si Bisaya, mas magaling si Ilocano. No, wala na yun, man. Dito tayo lahat ng I think pagdating sa mga yung happy-happy mga tropa-tropa, walang kaso eh. Like united tayo eh. Like of course hindi right. So magkakatropa, united. So we take that to the next level. Yun ang right? You take that to the next level. It starts, what is a community? Community starts within your friends. House community, friendship community. That's what that is. Is amount of people that's coming together. That's the community. Diba? Hindi naman pwede maging community, ikaw lang mag-isa eh.
Di mo kakayanin yun. Kailangan mo ng community support. What's your community support? Mga kaibigan ko, mga pamilya ko. So, meron kang community. Paano mo ngayon ilalagay next level? Di ba? Yun yung tanong. Yun yung Hindi, kulang again, din. Kumaga, para ma-elevate kayo lahat, is kailangan, is talagang lahat kayo is, katulad, kaya ka pumasok sa concert, is sinabi mo nga, is maraming parang we could do better. No? And we can. And whatever you guys are doing, you're doing better, right? Pero yun ibig sabihin na napakadami, kumbaga, kulang pa rin talaga. Kaya may kakulangan sa lahat ng industriya. 'Di ba? Na dahil sa kakulangan na 'yon, kaya ang mas naiiwan is yung mga hatakan. Naghahatakan. Kasi kung lahat is merong nakaranas na talaga nung nahasa na yung pagka-entrepreneur nila. Kung ano mang yan, real estate o plumber ka o welder ka, kung ano man yan. Sumugal ka. Kasi naniniwala ka, pinanindigan mo yung passion mo, yung sarili mo, kung ano man yun. Then, iba't iba man ang industriya, then yung mindset, yung business mindset, 'di ba? Ay hindi, kumbaga hindi na parang sobrang dito si ganito. Yan as a whole Filipino community. Yun. Mindset. Yan ang magkakaiba. At paano ka magkakaroon ng ganung mindset? Is sa gawa yan pagka yung mga diskarte mo sa pagbi-business mo, sarili mong diskarte. Kasi kaya nga sa context ng mindset, yan yung kailangan positive ka, 'di ba? Pag and you have to go through the process. No? Yun You have to go through the process. Exactly. So if you want that kind of mindset, what's the rule? You surround yourself with the people that are more successful than you, so that it will transfer to you, right? Diba? Kung gusto mong maging failure, dali lang yun. Kasi sumama ka lang sa mga Tambay. diba? Oh, So, kung gusto mong maging successful, sumama ka talaga sa mga successful na mga tao. Mag-aaral ka ng kung ano man yung gusto mo, and then tumaya ka. And then, yun nga, like you really have to dedicate yourself on becoming successful, that no matter what happen, you will make it. If you can't say that to yourself, huwag mo nang gawin. You can't go in half-ass. Kasi you already failed halfway. If you're gonna go in, you're gonna go in. Dive ka, di ba? Yan ang observation ko sa kaya tayo as a community is naglalag tayo kumpara sa iba, kasi karamihan sa atin is half-ass. Lalo na pagdating sa business. Di naman siguro half-ass. They just have hidden agendas. Yun. Nako, parang mas masakot yun. Well, if you don't have that hidden agenda siguro, or maybe hindi naman nila sinasadya na ganun yun. Kasi lahat naman ng mga tao, they want to, ang dami na nakakausap natin that they want the Filipino community to be here. Right? Pero kung yung training mo, hindi sumakto. Oo. Diba? Tapos ilalagay mo yung tao dito. Hindi talaga sasakto. Kasi kung minsan nagiging parang popularity contest o whatever, na ilalagay lang yung tao doon just because. Diba? So, yun yung, siguro, sa leaders, ang dami natin leaders. Sa abilidad, ang dami natin mga tao na maabilidad. And ang dami ring mga Dito. ang dami ring gustong tumulong. Sa tingin ko lang nag-aantay lang sila ng tamang panahon. Kasi nga yung the way we are, I guess, is hindi pasok sa kanila. Kaya nag-aantay lang sila. 'Di ba? So yung old generation, new generation, masyado malaki yung gap . Oo. The gap is too big. Yung paano mo i-ikon yun, paano mo pagsamahin. Yung mga old generation, marami pa rin tayo natutunan sa kanila. Ako, yung mga advisor ko, mga oldies . So they're the people that I go to. Yung mga OG, those are the people na talagang sugatan sa battle, sa negosyo. How do I get out of this mess? What do I do? Di ba? Like if I go here, I go there. Alam na nila yun . So hindi mo sila pwedeng napagdaanan nila yun. Tayo naman, marami tayong mga idea. Wala namang pera. Right. So, but kahit na wala kang pera, kung meron kang magandang idea, you just need to start it small. That will start. Yung Bro, ako first nga, step. yung nga walang pera, di ba? Ako nga nag-start negative . Di
Di ba? Kasi may utang ka na. Di ba? Mas mahirap yun. Sabihin mo, wala ka, zero. Mas okay yung zero kaysa sa negative. Di ba? Yung negative ka, di ka pa nagsisimula. Di ba? Negative ka na. Mas mahirap yun, man. Yung zero, okay lang yung zero. Kaysa sa negative. Oh. Kasi simula ko pa lang negative. Iisip ko na, paano ko babayaran to? Di ba? Pero, kasi meron kang responsibility. You have to make it work. You have to make it work. And you can't go into something that you're not 100% sure na gusto mong gawin and you're not 100% sure na gagawin mo talaga ng lahat na magagawa mo para maging successful yung kung ano man yung pinasok mo. Lahat ng mga successful, pare-pareho naman sasabihin nila eh. You can't give up. You gotta do it. 110%. Pero yun nga, kailangan mahanap mo yung gusto mo. Exactly. Yan ang problema sa kadalasan nga sa community is marami ang parang hindi na alam kasi nga sa hirap ng buhay dito. Again, iba-iba tayo ng battles, iba-iba na sitwasyon, 'di ba? Wala yung iba baka walang luxury na bumitaw sa trabaho o isugal tong ganto o kumuha ng ganto. Or baka may mga ibang umaasa, ganon. Kaya ang mahirap din. Sa akin lang, napansin ko lang bakit ganin yung Filipino, yung mentality natin. Ewan ko if you guys agree that Filipino doesn't like taking risks. Because we are taught to go to school, get a job. Yeah. Pay your bills. Hindi yung mentality ng mga Chinese, We are taught right? to go to school, finish the school, get a job. Hindi ba yun ang you think na yung tanong mo kanina? Yung nagpapaano sa Kasi atin. like for example lang Mga Chinese ano bro, ba lang? mga bata ba yan? Alam Marunong na ng nila finance. mag-budget. Yeah. Sa ating mga Pilipino, huwag kang humawak ng pera. Huwag kang Bawal tumaya yan, dyan. di ba? At saka mga dito. maling skills nga kasi ang magaling tayo mag-memorize. Right. So okay, ang galing natin mag-memorize ng multiplication pero hindi natin alam yung mga core na mathematics or pagdating sa business. Magaling tayo magbasa, mag-English, mag-memorize pero wala tayo sa ano. During that time, whatever was taught to us was it. Di ba nga, mayroon study na ang education system is behind. Tama yan, tama. Di ba? Like, whatever you learn in school right now, it's behind. Tama. Number one priority dapat, well, hindi naman number one priority, but part of the education should be finance. Kasi that's where most people fail. Not just the Filipino Sa community. umpisa pa lang dapat na matututunan Again, na yung mga yung bata. mga batikan na negosyante, yung mga may pera, bata pa yan, pinag-i-invest na nila. Exactly. Tinuturo na nila, Mm. nagtatrabaho na sila sa mga bahay-bahay nila. O ito, sweldo mo, tago mo. Diba? Maglinis ka ng kwarto mo, ito yung allowance mo. O, sa atin, bawal humawak ng pera. Obligasyon mo yan. Yeah. Yung mga ibang community, kapapanganak pa lang, ito, meron ka ng pera. And they discuss investment like a normal conversation. Mm. Right? No matter how old the kid is, if they ask, you tell them. And straight up answer as an adult kung ano yung tamang sagot. Yun yung natutunan ko dun sa isang Jewish na boss ko nun. Naglakas loob ako nagtanong. Sabi ko, boss, why you guys so successful? What's the secret? Sabi sa kanya, why you guys do it? Oh, we're taught at an early age. Mm. Yan ang tanong sabi sa akin. Napakadali. We're taught at an early age. If a young kid come to us and ask us a question, we answer them like an adult because you want them to think like an adult. You don't want them thinking like a baby. Exactly. So Kaya- Idadagdag Diba? ko lang pagdating nga sa Jewish na yun, kung bakit sila isa sa mga pinaka-successful no na grupo din, di ba? Is kung ikaw kaya mong mag-thrive sa secular na society na kinikip mo yung lalo na yung mga Hasidic na yung mga Orthodox na Jew, di ba? Pati yung mga anak nila, yung ilang generation na. Diyan mismo Toronto, wala silang pakialam sa kung ano itsura nila na pinagtatawanan na ba sila or na ibang-iba sila, nakip nila sila lang. Culture. Ang nakip yung ganong klaseng tradisyon. Yeah. Ibig sabihin yan, meron silang ibang level ng dedication at respeto sa kultura. Nakasama dun sa kultura nila, yung pagdating nga sa pera, mga ganyan, pagdating sa relihiyon, respeto. Diba? Saan ka makakita nakasarado yan parang kung kala mo mahigpit sa iglesia times 10.
Baka ganun. Dito, maglalakad ka, may para kang palayok dito tapos hindi palayok. No, I mean para sa context ng fashion na yung mga kabataan, 'di ba? May mga patilya dito maglalakad na ano. Tsaka pinagtatawanan Oo, na sa sa secular na society ngayon, 'di ba? Napupush nila 'yon. Ganun ka ingrained sa culture nila. Tayo sobrang liberal, sobrang wala eh. Kaya ganun. Kaya pero sila tulungan sila. I think may nagsabi sa akin pag ikaw sa Jewish community kailangan mo ng pera o ano, susuportahan ka talaga. Tama. Ganun. Madagdag ko lang kasi ngayon agree kayo dahil sa kung ano Malaking bagay. tinuro sa atin Upbringing. ng yung upbringing natin. Pero tanungin natin, hindi lang I mean, maintindihan ko kung bakit ganun ang sasabihin ng mga parents natin. Kasi kadamihan naman dumaan sa kahirapan. Dumaan kami sa kahirapan. Yan yung alam nila eh. Bilang lang siguro ang mayaman sa Pilipinas noon. Di ba? Hindi, like Marami kadamihan. pa rin. Madami. Pero like look, yung kadamihan na tao ngayon, most likely dumaan sa hirap. So understandable kung bakit sasabihin ng parents nila na kailangan mo mag-ipon. Don't take risk. Wala nga ako natutunan sa, I guess, half of my, like, investment finance, wala. Sa akin lahat eh. Right. Tinuruan ko lang Sa sarili ko. YouTube. Sa YouTube ka Pero natuto. ang tanong, bakit yung mga ibang ethnic group, or katulad, sabihin nila, mga Indian, right? Bakit sila, they can produce billionaires? Sa dami nila eh. Statistics game. Hindi, pero billionaires nga yung napoproduce or... They produce, ilan na yung mga billionaire na, mga Chinese, they can produce. Name me a billionaire Marcos. na hindi name me a billionaire na talagang Pilipino, yung full blooded na Pilipino. Marcos. Di ba? Yung mga ex-president. Mga presidente. Hindi na yung mga politiko. Henry C. Tan. Parang may Chinese pa sila, diba? Like, talagang iba yung upbringing talaga. Upbringing nga. Like, so, yun nga, bakit as in, you think yun yung mali natin dahil dun? Hindi kailangan natin i-wash, alisin sa ano natin eh. Sa culture natin yun. Like, kailangan i-re-education or Pero ito, may baka chismis lang to, conspiracy. conspiracy na. Kasi alam mo ang Pilipinas before yung pre-colonial Philippines, paraisong Pilipinas. Okay? Nasa atin ang lahat, ginto, culture, arts, lahat. At ang pamumuhay natin is nung before is sobrang matabungkay ba? Parang matiwasay. Sobrang rich, hindi mo kailangan kumayod ng wild. Parang ano lang, relax lang. In a good way Pre-colonial ba yan? Pre-colonial. Oh, okay. So sobrang yaman natin. Okay. In a good way. So sobrang laid back, 'di ba? So kaya I don't know, baka na-ingrained 'yan. Ang problema, kasi inabuso tayo, inagaw sa atin yung yaman natin, hindi na applicable yung ganong lifestyle. Pero dati, again, pre-colonial is applicable lang yun. Gagawin mo lang, gaganong ka, kakanta-kanta kayo doon, tapos mamimingwit yung mga iba. Sobrang abundant ng lahat. Sobrang talino natin, may mga rice terraces tayo, may mga technology tayong ganyan. So, yun ang roots natin. Nawala lahat. Kasi kinuha nga yung yaman, inanggal. So, kailangan mo ngayon magkayod. Bakit mo kailangan kumayod as a kumbaga, yung grupo, civilization, di ba? Kasi, lacking ka, hindi ka abundant sa kung ano man yun. Kaya kailangan mong kumayod eh. And tayo lahat before is mayaman tayo dun. So tayo lang yung bansa na colonized na hindi actually took back yung roots. Hindi nga. Kasi, tignan mo yung mga iba na colonized din. Di ba? Hindi, pero yung mga African countries, tinatry nila ngayon eh. Iba. I think ganun nga ang ginagawa na nila. Like, change nila yon sa history. So, ito yung opportunity natin na i-change. And, kukuha tayo ng inspiration tulad ng si Gerald. Diba? Thank you very much nga pala, Gerald. Thank you. You're welcome. Nawala pala. Ay, nawala. Sige. Naubusan ka. Sinabi. Anong battery ba nilagay? Yung maliit? Ay, sus. Teka, okay.
Ano yung muna kay Gerald? Dapat may alak dito. Oo nga eh. Inubos ni Inubos James. ni- Hindi kasi nagsabi. Nagsabi. Next time. Kumbaga pwede namang ano to eh. Pabalik-balik eh. Ano James, okay na? Liitan mo ako ng konti kasi parang lumaki yung ano. Hindi ako nakaano eh. Kailangan kong gumano. Okay, mag-closing na lang. Sige. Pero yun nga, kailangan natin kumuha ng inspiration sa mga katulad ni Gerald, especially sa community natin. So Gerald, ano nga pala yung mga next na mga projects mo at sabihin mo sa mga viewers natin? Next project this coming September 16 and 17, meron tayong Dutdutan. Itong Dutdutan na to, this was actually awarded from Dutdutan Philippines. Oo. Iha-handle ni Tala Entertainment dito sa Canada. Pero wala yung mga model o pwede pa bang idagdagin? Para... Meron ba kayong guest dyan? Pwede ba kami mag-suggest ng artist? Artista? Yeah, of course. Si kunin nyo, si Sarah Gogler. Ako pwede mag-suggest din? Sino? Si Ivana. Abana. Sige. Pero itong taon na to, lang muna tayo. We'll start small, then grow. Tapos October 22, parokya ni Edgar at Yes. The Rebel. Makakapanood din ako. Pwede ba ako manood lang na spectator ngayon? Bakit hindi? Tapos meron tayong last November 19, si Jose Marichan. Ako, Christmas na. Oh, wow. Siyempre Chan. Yes. Bago mag-Christmas, Bago mag-Christmas. That's right. Ibang klase yun. Yeah. So, thank you 2 very days, much. bare months. Yes. November. Yun. So, thank you very much, Gerald. Maraming salamat din sa inyo sa pag-anyaya sa akin dito. Walang problema. At, congratulations nga pala sa mga ginawa niyong mga concerts. Pati sa, parang good luck na lang sa mga upcoming. At, syempre, nilulook forward namin yung mga gagawin yung mga events at syempre nilulook up ka namin dito as inspiration din sa mga sa success na nagawa mo. And dapat ganun din ang mga Filipinos, kumbaga i-model nila ang sa mga inspirational mga Pinoy dito. At maraming salamat sa panonood at syempre check out nyo rin yung ibang shows namin dito sa Filipino TV. Check out nyo lang yung Instagram namin, pati yung Facebook, makikita nyo doon yung iba't ibang mga ginagawa namin. And Kahel, September 28 sa mga theaters near you. Magkita-kita lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cup.